Epektibo na simula bukas ang nasa 5 pisong taas presyo sa produktong petrolyo. 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 pesos at 20 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. At sa gasolina, 3 pesos at 20 centavos hanggang 3 pesos at 50 centavos kada litro. Bunsod ito ng kaguluhan sa gitnang silangan, partikular ang labanan ng Israel at ng Iran. Dahil dito, problemado na naman ang taxi driver na si Antonio. Hindi naman kuha ko pa, puro ba, kukunti. Ano ba, sigata. Kalogin-login tayo. Ang jeepney driver namang si Francisco, dumadaing din sa nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo. Kung sa katiting na taas presyo hirap na sila, paano pa kaya bukas na nasa 5 piso ang itataas? Hirap na kami dyan sa pagtaas na yan. Di ba dati gano'n lang magkano lang? 48. So ngayon, 54 kagad. O tapos sabi nyo, tataas ng 4. So baka wala na kaming maisahin dyan. Kami magdudusan yan eh. Magbibigay naman daw ang pamahalaan ng fuel subsidy sa mga maaapektuhang sektor. 2.5 billion pesos ang inilaan na subsidiya ng gobyerno. Pero ayon kay Francisco, operator lamang ang nakakatanggap nito at hindi ibinibigay sa kanilang mga driver. Hindi naman kami nakakuha ng subsidy. Ako nakapulpul kayo sa operator, hindi naman sa driver. Ako kasi matagal na akong driver, hindi pa ako nakakuha ng subsidy na yan. 1980s pa lang nagmamaneho na ako, pero yung sinasabi nila subsidy, ako lang napupunta sa operator. Sa tindi ng nakaambang oil price hike, naniniwala ang grupong Piston na wala ring silbi ang ibinibigay na subsidiya ng gobyerno sa mga jeepney drivers. Mataas sa biglang tingin ay makakatulong yung sinasabi nilang subsidiya, pero wala tong saysay. Ano? Lalo na kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo, dahil sa ngayon pa lamang, itong pagtaas ng almost 520 na presyo ng diesel ay halos umaabot ng 550 per day yung mawawalang kita ng ating mga driver. Kapag tinginan po natin sa loob ng 25 days, halos hindi bababa sa 7 to 8,000 yung direktang mawawala na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya ng ating mga driver at mga operator. Tutulan ang pagtaas ng presyo ng langis. Suspendihin ang VAT. Alisin ang VAT sa presyo sa mga produktong petrolyo. Alisin ang excise tax. Oil deregulation law. Ngayong araw nagkilos protesta ang iba't ibang grupo kabilang na ang Piston sa isang gasolinahan sa Quezon City. Para sa kanila, sinasamantala lamang ng mga kapitalista ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran para kumita, kahit na nagdudulot ito ng paglaki ng gastos sa pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino. Panawagan nila sa pamahalaan, gumawa ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, gaya ng pagsuspende ng VAT sa langis at pagbasura sa oil deregulation law. Samantala, inihayag ng Department of Energy na magiging unti-unti o staggered ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ay matapos pumayag ang mga kumpanya ng langis sa kahilingan ng ahensya na utay-utayin ng oil price hike. Magsusumite ang mga kumpanya ng isang implementation scheme na naglalaman ng breakdown ng staggered adjustment ngayong gabi. Sa kabila nito, naniniwala ang grupong Piston na kahit na utay-utayin ang pagtaas, malaki pa rin daw ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino. Kahit nagawin nilang staggered, ang ibig sabihin nun, may magaganap pa rin mga pagtaas. Parang ang gustong palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan. Ang isinsya nun, parang bibitayin ka ng January, gawin nating Marso para hindi bigla. Pero isinsya nun, bitay ka pa rin. Ibig sabihin nun, anumang gawing staggered ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, ang tatamaan pa rin yan, ordinaryong driver, ordinaryong mamamayan, ordinaryong mga manggagawa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.